beloved Boss Mike Cervera. VP Sara sa nakatakdang pagdalo ng nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga sa impeachment hearing. Wala din naman daw kasi itong sasabihin kundi puro kasinungalingan. Nako mga kababayan ko, wala daw ibang sasabihin kundi pa puro kasinungalingan. Bakit takot na takot kayo? Unbothered daw si Sara Duterte. Pero baka nakalimutan nyo, silang mag-asawa, idinimanda pa siya. Tandaan nyo mga kababayan, hindi ganyan yung unbothered. Ang nag-aalala, gumagawa ng kaparaanan para pigilan na makaharap nila si Ramil Madriaga. O anong ginawa ni Sara? Dinimanda ng cyber libel si Ramil Madriaga. Ganon din yung asawa niyang si Manscarpio. Dinimanda rin si Ramil Madriaga. Kung unbothered pala talaga. Baka naman na nagpapalakas na lang ng loob si Sara Duterte kasi nga hindi nila napigilan yung pong hearing dyan sa Kongreso, yung kanyang impeachment proceeding, mga kababayan. Ako naniniwala, nagpapalakas na lang ng loob si Sara Duterte kasi alam niya, naku, malaking bagay ito eh. Kaya nga ho, itinataon ngayon yung pagbuo-buo nila ng kung ano-anong grupo. Kinuha nyo pa talaga si Basti. Walang kadating-dating. Nagmumukha lang kayong mga gusgusin. Alam niyo yung mga kababayan, yung pilit na pilit, dahil sa sobrang desperado nila, kung ano-ano na lang ang ginagawa ng mga kampo nila. Sukdulan pati si Baste, pinagsalita na. Pag pinag-aralan nyo sinabi ni Baste, walang laman, mga kababayan. Puro kayabangan lang. Diba, mga kababayan? Wala. Ano yan? Ang sagot ng kampo ni Madriaga sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Naniniwala ang kampo ni VP Sara Duterte na sisirain lang ng House Justice Committee ang impeachment case sa pag-imbita nito kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano ng bise. Alam nyo mga kababayan, eto namang mga kung sisirain lang. Dumalo kasi kayo. Huwag na kayong marami pang kyaw-kyaw. Ang dami nyong hanas, ang dami nyong buka ng bunganga, ang dami nyong salita. Simple lang manahimik na kayo. Total naman, hindi na kayo pinagbigyan ng Korte Suprema para ipahinto yung hearing na yan. Dumalo na lang kayo, irespeto nyo na yung desisyon ng Korte Suprema. Gaya ng pagrespeto ng Kongreso, pagrespeto ng Senado, noong pinahinto ng Korte Suprema yung impeachment trial niya nung 1 taon. Ngayon, nasa inyo na, ang pato nasa Kongreso na. Baka naman gusto nyo nang tumalim at sumunod. Huwag na ho kayong magpasaway-saway. Huwag na kayong maraming dahilan. Ang dami-dami yung dahilan Kaya naiisip na maraming tao, meron kayong tinatago at pinagtatakpan. Kasi mga kababayan, ang unbothered na sinasabi, wala, tahimik lang parang ako. Hindi ako nagsasalita, hindi ako kumukuda, pero mga kababayan, may ginagawa akong hakbang. Hakbang para doon po sa proseso ng pagkamit ng hustisya na gusto mo. Hindi ko katulad nito, puro salita lang sila na salita. Ngawa lang hunang ngawa, mga kababayan. Di ba? Salita ng salita, ngawa ng ngawa. Pero pagdating sa mga pamimake news nila, hindi nyo sila mapakinggan. Ayan mga kababayan, hindi mapakinggan. Di ba? Grabe, no? Matindi sila. Tuloy, ano ang pinag-ano naman netong isa na to? Ayon kay Attorney Paulo Panelo, legal counsel ni Duterte, Panelo pala Panelo pala ano pang aasahan nyo rito? hindi sila nababahala sa nakatakdang pagtistigo ni Madriaga sa komite sa darating na Martes, April. Nako, sabi nyo lang yan. Ngayon nyo lang nasasabi yan. Kasi nga, hindi na kayo pinayagan ng Korte Suprema na ipatigil yan. Pero, takot na takot talaga kayo. Ngayon, kung hindi kayo natatakot, hindi pagharapin nyo si Sara Duterte at saka si Ramil Madriaga. Ganun lang kasimple. Di ba? Ganun lang kasimple. Iharap nyo o magharap si Sara Duterte
at Ramil Madriaga diyan sa Kongreso. Diyan malalaman kung totoo yung sinasabi nyo. Di ba? Kung totoo. O, tuloy. 14 sa gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanyang kliyente. They talk about Ramil Madriaga. They talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. Oh, yun talaga yan. Wag nyo na nga, kayo ang sumisira eh. Sinisiraan nyo si Ramil Madriaga. Teka, attorney, sabi ni Sara Duterte, hindi niya daw kilala si Ramil Madriaga. Sabi naman ni Ramil Madriaga, bagman siya ni Sara. O ngayon, sino ang paniniwalaan namin? Sabi ni Sara Duterte, basta sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Tapos biglang may happy birthday, Kuya Ramil. Yung Ramil Madriaga ang nagsasabi na kilalang kilala niya si Sara Duterte dahil si Ramil Madriaga daw ang naghahatid ng mga galing sa droga. Pera galing sa droga, mga kababayan, at pera galing sa pogo. Tignan nyo, mga kababayan ko, di ba? Ngayon, gusto nating malaman yung totoo. Ano ba ang totoo dyan? And really, we think he's the weakest link. As counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga, we don't mind because we know that whatever he says are lies. Si Sara, pagsalitain mo. Si Sara nga, pagsalitain mo niyan, nasasabihin nyo na, hindi kayo bothered kasi puro kasinungalingan lang ang sasabihin ni Ramil Madriaga. Sige nga! Alam nyo, mga kababayan, sa bagay, karapatan nila, kaya nga maraming abogado si Sara para ipagtanggol ang lahat ng kilos galaw niya. Ipagtanggol lahat, mga kababayan, ng sasabihin niya. Ipagtanggol lahat ng mga katangahan na ginawa niya. Yun ang trabaho, kaya maraming abogado si Sara. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively... Tingnan mo nga, ikaw nga, hirap na hirap ng magsalita. Hindi ganyan ng mga kababayan ang confident. Oo, yung hirap na hirap kang magsalita, hirap na hirap kang ipaliwanag kung paano niya gagawin na ipagtatanggol si Sara. Wala, mga kababayan, yung mga ganyan. Halatang halatado tuloy. Prove that he's a fraud. Noong nakaraang buwan, nagsampa si Duterte ng kasong perjury laban kay Madriaga. Kita nyo, ng perjury? Para saan yun? Di ba? Jane Wanson, Lord Glenn, Elizabeth Andal. Ligaspi, sa lahat ng bagong dating, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Di ba? Kaugnay sa mga ipinukol nitong alegasyon, kabilang na ang umano'y paghatid niya ng limpak-limpak na pera sa iba-ibang mga lugar sa utos ng bise. Sa utos mo raw, Sara, yan ang patotohanan mo. Yan ang sagutin mo. Gusto naming marinig yan sa hearing. Kaya gusto namin na matuloy yung hearing. Di ba, Jason Permin? Yun ang problema, mga kababayan ko. Teka muna. Tila ba, todo lang kayo ng tanggi sa media, pero hindi naman kayo dumadalo at hindi naman kayo nagpapakita para iharap nyo siya. Iharap nyo si Sara at harapin si Ramil Madriaga. Ilang tulog na lang. Anong oras na ba? At 13 na bukas. Edi, isang araw na lang. Magkakaalamanan na, di ba, Ron? Gate ni Panelo, ang kanilang pagkaso ay hindi para pigilan ang pagtistigo ni Madriaga. Nako, para saan, Aber? Putik na yun, ang dami na nga kinakaharap na kaso sa kauna-unahan na mga bumabanat kay Sara, sa kauna-unahan na napakaraming mga tumitira kay Sara, si Trillanes bakit di mo kasuhan? Kasuhan mo si Trillanes! Diba? Alam nyo kung bakit ayaw niyang kasuhan si Trillanes? Kasi mabubuko yung mga inaakusa sa kanya. Kaya hindi nila kinakasuhan si Trillanes. Ayun malayang-malaya si Trillanes. Ang dami na na inakusa kay Sara. Kung hindi totoo yun, bakit hindi mo kasuhan? Totoo ba na mayroon kayong joint account ng tatay mong nakakulong sa dahig? Ganon.
kailangan ho yun ilabas Kailangan patotohanan niya na hindi totoo Kaya hindi siya nagdidemanda. Takot na mabunyag yung mga bank account niya. Ganon, di ba? Oh. The objective was to make him accountable. At ipakita sa publiko na nagsisinungaling to, ipakita din, ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol, kundi politika. Dahil Sagutin nyo na lang yan. Puro kayo, pamilya ng pamilya, ayaw nyo naman dumalo sa hearing. Hindi yan ang tamang forum, attorney. Di ba? Hindi yan ang tamang venue, hindi yan ang tamang forum para kung malaman kung sino ang tama at mali. Kaya nga may investigasyon Kaya nga may Kongreso at Senado Kaya nga mayroon procedure para ho yun ang susundan Pero hindi ho kasama yung pong talakayin sa media, sa mga vloggers, yung pong kaso ni Sara Duterte. Ipagtanggol nyo siya doon. Ikaw, dumalo ka ron. Pumunta ka sa diyan sa hearing sa Kongreso. Doon mo sabihin lahat yan sinasabi mo. Ay, nako mga kababayan ko. Wala talaga alam nyo na mga kababayan, di ba? Alam nyo na. Ano pa rito? si Madriaga, wala din siyang ebidensya. Sa isa namang pahayag, mariing pinalaga ng kampo ni Madriaga ang pagtawag ditong weakest link. Ayan na mga kababayan. Nako, Diyos ko. Wala daw ebidensya si Madriaga. Kinatatakutan nyo nga. Wala palang ebidensya. Di harapin nyo na. Di ba? Harapin nyo na nang matapos na yan. Kung alam nyo naman palang walang ebidensya. O di ba? Bago pa man ang nakatakda nitong pagharap sa Justice Committee. Malinaw daw itong pagsubok na sirain ng isang testigo at impluwensyahan ang pananaw ng publiko tungkol sa impeachment. Kita nyo, mga kababayan, binabanatan nila sa media, sa social media, si Ramil Madriaga. Hindi nila mabanatan doon po sa tamang venue. Handa na umano si Madriaga na sagutin ang mga alegasyon sa wastong proseso. Nako, kita nyo, buti pa si Ramil Madriaga handang sagutin sa tamang proper proceeding, sabing ganun. 'Di ba? Sa tamang pamamalakad at pamamaraan. Kita nyo mga kababayan, ready ho si Kuyang Ramil. 'Di ba mga kababayan? Kung saan masusing masusuri ang motibo, timing at kredibilidad. Kita nyo? Yan po si Ramil Madriaga. Doon daw gusto niya masusuri yung motibo, kredibilidad, at kung may laman talaga yung mga ebidensya. Tingin ko mga kababayan, laban na laban si Ramil Madriaga Meron talaga mga kababayang ebidensya Nanawagan din silang itigil na ang anilay trial by publicity. Yan, trial by publicity ang ginagawa ng kampo ni Sara. Sinisira nila si Ramil Madriaga, maraming pera si Sara Kaya pamilya ng pamilya, pa-PR ng pa-PR siya. Yan ang kaibahan mga kababayan. Si Ramil Madriaga nakakulong na, underdog Paano makakalaban si Ramil Madriaga? Gayong mga kababayan hindi nga di ba? Hindi nga makapagbayad ng kanyang mga PR team katulad ni Sara. Walang makinarya. Mga kababayan, tayo na nga lang ang mga kahit papano nagbabalita kung ano yung mga gustong sabihin ni Ramil Madriaga. Ayan na. Hayaan na raw ang mga Pilipinong humusga ng naaayon sa katotohanan. Para sa Agenda Weekend. Yan, hayaan daw ang tao na humusga para sa katotohanan. Basta ang mahalaga, magharap silang dalawa. Yun lang. Ang tanong kung haharap ba si Sara kay Ramil Madriaga, yun lang din. Malabo yan. Ako, ulitin ko naniniwala ako, hindi po haharap si Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Si Sara Duterte magpapapunta lang ng mga abogado yan, mga kababayan ko. Magpapapunta ng abogado. Our beloved Boss Mike Cervera.